Magandang gabi Pilipinas! Live tayo ngayon dito sa Arlington Memorial Chapel. Kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Isa-isa na pong nagdaratingan dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang mga kaibigan at kamag-anak ni Ted Filon at ng kanyang pumanaw na asawang si Trina Etong. Kanina po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok sa loob ng Arlington at makiramay sa pamilya at talaga naman hong damang-dama natin ang lungkot na nararanasan ngayon ng pamilya ni Ted. Sa ngayon, si Ted ay kapiling ng kanyang mga anak na sina Kay at Charisma. At ito pong Arlington Memorial Chapel ay bukas sa ngayon para sa mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak ni Ted hanggang bukas ng hapon. Bukas po ng hapon ay inaasang papapasukin na dito sa Arlington Memorial Chapel ang mga kaibigan pang iba ni Ted at ang publiko mismo ay maaari ding magtungo rito bukas para bumisita at makiramay sa pamilya ni Ted Filon. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy nga ang pagtungo ng mga kaibigan ni Ted. Samantala, nakaburol po dito nga sa Arlington Memorial Chapel ang mga labi ng asawa ni Ted Filon na si Trina at sa gitna po ng pagluluksa ng pamilya ni Ted at Trina, nagmamakaawa po ang kanilang anak na si Kay na sila ay mabigyan ng hustisya sa naging pagtrato ng pulisya sa kanilang pamilya. Kasama na rin natin dito sa Arlington Memorial Chapel ay nagpapatrol si Nina Corpus maya-maya lamang. Itong ang mga labi po ni Trina ay nasa loob ng isang kwarto dito sa Arlington Memorial Chapel. Maliit lang po itong kwartong ito at ang tanging mga nandito sa ngayon ay ang mga kamag-anak po nila ni Trina at mga kaibigan, at bukas po ay ililipat itong mga labi ni Trina sa isang mas malaking kwarto dito sa Arlington para makaroon po ang pagkakataon ng mga tao na makapasok at makabisita at makiramay dito sa pamilya ni Ted Filon. Samantala, si Nina Corpus po ay kasama natin dito at ating alamin ang update mula sa kanyang kinalalagyan. Live na nagpapatrol, Nina Corpus. Julius, unang araw ngayon ng lamay para sa asawa ni Ted Filon na si Trina Etong. Pero doble ang hinagpis ng kanilang pamilya. Ayon sa anak ni Ted na si Kay, hindi raw sila mapakali dahil sa sobrang pangaharas ng mga pulis. Na Etong, halos lahat ng sama ng loob ng mag-aama at kanilang pamilya bumuhos na ng mga oras na iyon. Hindi ito inaasahan ng kanilang pamilya, lalo pat bumuti pa ang kalagayan ni Trina noong umaga. Pero biglang bumagsak ang kanyang blood pressure bandang 8:20 ng gabi. Tuluyan nang bumigay si Trina. Hindi na na-revive ng mga doktor. Ayon kay Dr. Adonis Gascon, sa halip na tuluyang bumuti ang kalagayan ni Trina, nakastress sa kanyang pag-aresto sa kanyang mga kamag-anak. The whole hospital, it could have. Kasi even if a person is comatose, the person can still hear, can still have sensory reception. It may have contributed to the deterioration of the patient. Nobody can say no. Sa mga oras na pinakakailangan ni Trina ng suporta, wala sa kanyang tabi ang pinakamamahal na mga kapatid. Bigla kasi silang pinag-aaresto ng QCPD bago mag-alas 8 dahil raw sa obstruction of justice kahit na nagmakaawa sila na gusto nilang makasama ang agaw buhay na si Trina. Nag-aagaw buhay yung kapatid namin. Kailangan niya kami. Anytime pwede siyang mawala. Kailangan namin sulit nandito po.
kapatid na si Maximo. Kinagabihan, lumabas sa telebisyon ang anak ni Trina na si Kay. Dito na niya inilabas ang emosyon sa trahedyang sinapit ng ina at ang hinanakit sa pulisya. Sana naiintindihan niyo po kung gaano kasakit aminin sa publiko na yung nanay ko, kinuha niya yung sarili niyang buhay. Sana reason na po yun enough para tantanan niyo na kami. Tigilan niyo na po yung mga charges, yung mga kalokohan na sinasabi ninyo. Hindi po madali aminin on national TV that my mom committed suicide. Kaya ngayon, nagmamakaawa ang anak ni Ted na si Kay sa Commission on Human Rights o anumang grupo o tao na tulungan ang kanilang pamilya dahil sa pagtrato sa kanila ng QCPD. Tulungan niyo po kami, please. Tumutulong, please. Kahit sino po, tulungan niyo po kami. Kasi hindi po sila titigil hanggat hindi nila makuha ang tatay ko. Dalawa na lang po kami ng kapatid ko kapag nangyari po yun. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo kami. Taraawan niyo na po. Hirap na po kami. Ang tatay ko po inosente. Dapat daw sana magkakasama silang pamilya ngayon. Pero watak-watak sila at di mapakali dahil sa pagmaltrato daw sa kanila ng mga pulis. Gusto lang po namin magkasama-sama na po ngayon. Pakalaking trahedya po itong nangyari sa amin na ginagawa nilang isang komedya. Pinaglalaruan po kami. Pinaglalaruan po nila kami. Wala po silang awa. Dahil sa mga kaguluhan sa mga nakaraang araw, hiniling ngayon ng pamilya ni Ted na wala munang pwedeng dumalaw para makapagluksa ng pribado ang kanilang pamilya.